Tapos ang masama pa nun, nagkuha siya ng shift sa emergency. Yung kanyang license pala expired na. Parang 2 weeks nang expired. Yun ang problema. Ang laki ng fine sa kanya, parang $8,000. Tapos kailangan niyang magbuno ng oras na naman. Babalik na naman siya ng school. Kailangan niya ng 2,000 hours. Thanks, Taylor. A Manitoba nurse has pled guilty to several professional misconduct offenses after admitting to working a shift in an emergency care unit without the proper certification or training. Now, that's according to a recently published decision by the College of Registered Nurses of Manitoba. According to an agreed statement of facts, the nurse accepted a shift in the ICU at Brandon Regional Health Center in January of 2024. It says they were told to provide a blood transfusion, but never did, and never told anyone. They were also instructed to give a patient an IV before going into an operating room and told staff the fluids had started. However, the patient was later found not to have an IV. They were eventually told to leave. The college found the nurse had a Bachelor of Nursing from the Philippines, but had not worked as a nurse for 6 years before arriving in Canada. They became a registered nurse in Manitoba in 2022, but claimed no nursing hours in 2023, and their certificate expired about 2 weeks before accepting the shift at the Brandon Health Center. The penalties include an $8,000 fine, mandated nursing courses, and more than 2,000 required practice hours. Yun! Samahan nyo ko at ako'y meron lang akong pupuntahan at meron akong aayusin. Hindi ko muna siya pwedeng sabihin kasi gagawin ko siyang isang buong series pagka naayos ko na. Pero sa ngayon, iniisa-isa ko lang. Dapat nating i-plancha ng maayos bago natin i-video. Makulimlim na naman. Hanap na summer yan. Summer no? Pero makulimlim. Parang ninyo yung lugar. Oh. Makulimlim na naman. Hindi man lang lumabas si Haring Araw. At least hindi umuulan, di ba? Mahirap kasi pagka ganyan tapos umuulan. Puta, yun yung ayoko. Tapos kagabi nga pala, visit kami rito pagka summer. Rito yung napakadaming lamok. Grabe. Yung mga lamok pa naman dito ang lalaki. Saka pagka kumagat sila, yung nagpapantal talaga. Hindi namin alam kung paano nakapasok kasi nabuksan ko yata ng matagal yung pintuan. Kaya ang daming lamok. Gahapon wala kaming ginawa kundi pumatay na lamok eh. Meron kang mapapalo, talagang sabog yung dugo sa sobrang dami na yatang na sip-sip na dugo sa inyo. Ang ginawa ko kasi meron kami mga hindi maabot, yung mga matataas yung mga nakapirmi lang sila sa kisame. Ginagawa ko yung vacuum. Binavacuum ko sila. Nahuhuli, kaya yun ang ginagamit ko eh. The mosquito killer. Pero grabe yung mga lamok dito. Ang sakit mga gat. Saka ang tagal mawala nung yung pantal. Tapos nangingitim pa pagka kaya nakakabuisit eh. Sarado lahat ng namin, yung mga bintana, yung mga Ang init naman, bukas ka naman ng aircon. Talaga meron talagang mga pagka summer, maganda yung panahon, walang snow. Kaya lang yan naman, yung mga lamok. Eto, malapit na ako sa papark lang ako rito tapos may pupuntahan ako. Yun, tapos na yung pinuntahan ko. Okay pa naman. Sorry, hindi ko dinidetali kung ano yung inaasikaso ko. Pero magkakaroon tayo ng magandang mahabang time para dyan. Para makakatulong to para sa mga nandito sa Canada na mga kababayan natin na gustong mag-upgrade sa buhay. Pero, syempre, inaayos pa natin. Kaya hindi ko pa siya dinidetali. Anyway, yun nga, si Kabayan. Nasuspend si Kabayan dahil nga nurse siya pero hindi niya alam gawin yung mga procedures sa emergency, yung pag-register ng yung IV, basta merong mga mga dapat alam yun ng mga nurse na kumukuha ng shift dun sa emergency. Si Kabayan hindi marunong. Pero registered nurse siya sa Pilipinas bago siya pumunta rito sa Canada. 2019 siya pumunta rito sa Canada. Tapos qualified nurse naman daw siya dito hanggang 2022. Kaya lang ang problema,
matagal na siyang yung hindi nagpa-practice ng kanyang trabaho. Nung nasa nasa Pilipinas pa lang daw siya, ilang taon na siya na hindi nagpa-practice ng ng pagiging nurse. Tapos nung pumunta rito, ganun din. Kaya ang problema, parang lang yata siguro siya, para sa mga healthcare lang yung niya, yung trabaho niya. Ang problema, kumuha siya ng shift sa sa emergency, which is syempre dapat alam mo yung mga yung mga gagawin, di ba? Pagka ganun, tragis nasa emergency ka eh. Anong gagawin mo dun? Titingin-tingin ka lang. Kaya yun. Tapos ang masama pa nun, nagkuha siya ng shift sa emergency. Yung kanyang license pala expired na. Parang 2 weeks nang expired. So kailangan niya mag-renew. Yun ang problema. Ang laki ng fine sa kanya, parang $8,000. Tapos kailangan niyang magbuno ng oras na naman, babalik na naman siya ng school, kailangan niya ng 2,000 hours. Kung sana tumanggi ka na lang kasi may mga comments nga sa meron kasing pinost na yun na nakita ko na rin sa post yung yung nangyari kay Kabayan. Ang sinisisi ng karamihan sa comments yung agency daw, kasi dito sa sa Canada merong mga agencies na yung parang ibabato ka sa, kunyari kung kailangan, lalo yung sa mga healthcare aid, merong mga agencies yan na merong kailangan doon sa lugar na yun, sa hospital na yun, sa home, yung sa mga ganyan, doon ka i-deploy. Minsan daw ang sinasabi doon sa mga comments na kahit hindi ka raw qualified or hindi mo alam yung gagawin mo sa kunyari mapupunta, yun nga, tulad ni si Kabayan napunta sa sa hospital, sa emergency, kahit daw hindi mo gamay yung mga gagawin doon, pinapadala ka raw ng mga agencies. Yun yung sinasabi sa mga comments sila yung kumbaga may mga experience sila na mga nagtatrabaho rito sa Canada. Ganun daw yung may mga ganun daw na agencies na practices nila. Merong isa doon na sinabi niya, pinadala siya sa emergency room na yung mga gagawin hindi niya raw alam. Ang ginawa daw ni Kabayan, umalis siya. Hindi niya tinake yung shift. Nagalit daw sa kanya yung hospital, nagalit daw sa kanya yung agency. Pero at least kahit papaano walang naging matinding problema tulad ni Kabayan ngayon na nasa news. 'Di ba? Kasi parang pa rin responsable ka pa rin, kahit sabihin natin yung mga mga comments nga na dapat agency ang may pananagutan diyan, kasalanan ng agency yan. Hindi pa rin nasa sayo pa rin yun 'di ba? Kumbaga kung ikaw yung nurse, ipapadala ka sa mga ganong area, tapos hindi mo naman siya pinapractice, hindi mo naman siya expertise, pupunta ka ba doon? Parang parang hindi mo pwede siyang gawin kasi hindi naman siya yung ordinaryong trabaho na kunyari sa computer lang, 'di ba? Pwede mong i-google ganyan, hindi sa kakatawan ng tao yung inaasikaso mo. Hindi yan yung bagay lang na basta-basta mo lang hindi ba? Para sa akin opinion ko lang to, kasalanan yun ni Kabayan. Pwede mo naman yung tanggihan kung kung alam mong hindi mo alam yung gagawin doon, di ba? Yeah, hindi naman tungkol lang sa mga pagiging nurse yung ganyang situation. Kahit sa ang company rito sa Canada, sinasabi nila na kung ang supervisor mo merong pinapagawa sa'yo, pero wala kang sapat na training sa pinapagawa sa'yo, pwede mong tanggihan yun. Kasi hindi ka naman trained para gawin yung pinapagawa sa'yo ng supervisor mo or nung kasama mo di ba? Pwede mo siyang tanggihan. Ay, hindi ko alam yan. Kaysa magdunong-dunungan ka at magkaroon ng malaking problema, tanggihan mo na lang, di ba? Dapat ganun yung ginawa ni Kabayan. Sa akin lang to, opinion ko lang to na pwede niya naman sanang tanggihan. Kaya lang, hindi natin alam baka finurse siya ng agency, di ba? Or pwede rin na baka pangangailangan niya para kunin yung shift na yon, di ba? Kaya lang, syempre dapat nasa sayo naman yun na ay hindi ko alam yan, mahirap na, baka magkaroon ng problema. O yan, tulad yan, ang laking problema yung nangyari sa kanya, na balita pa siya,
'di ba? Ang isa pang problema niyan, dala mo yung pangalan ng Pilipinas 'di ba? Yun, tulad nun, nabanggit sa news. Yung pinapanood ko sa inyo sa simula, 'di ba? Nabanggit na nurse siya sa Pilipinas o kahit hindi nila sabihin yung nationality ng kasi usually dito hindi naman sinasabi kung anong nationality yung at fault Ang problema, yun nga, nabanggit na nurse siya sa Pilipinas. Siya? Di Pilipina, di ba? Parang dala-dala mo yung pangalan ng Pilipinas lagi. Dito, yung mga Pilipino, kahit saang bansa kayo pumunta, lagi yung dala yung pangalan ng bansa natin. Lalo na pagka sa mga pasaway. Imbis na kumikita ka lang ng maayos, na fine pa siya ng 8,000 tapos hindi siya pwede magtrabaho. Ang laking pasakit para sa buhay niya yun. Kaya lang, syempre, lang yan, dahil lang din yan sa kagagawan niya. Yun lang, para meron lang tayong video. Latest na news yan dito sa Canada. At kaya ako lang din siya na balita kasi dito rin yan mismo sa Brandon. Kaya big news No, yun lang. Nagkwento lang ako. Ako'y uuwi na at ewan ko kung anong gagawin ko ngayong araw na to. Nagawa ko na yung dapat kong gawin yung pagpa-follow up No, sige na. Like, share, subscribe yung mga alam niyo Sige na, paalam.